Nagpahayag ang pagkadismaya ang isang party list representative kaugnay ng 19 na 40-foot container ng frozen mackerel na may kahalagahan o may halagang mahigit 200 milyong piso na misdeclared bilang frozen fried taro at nakahold simula Enero 20 ng kasalukuyang taon. Pino na rin ng mambabatas ang Bureau of Customs. Kung bakit? Ating alamin sa balitang ihatid ni Cherry Light. Pinuri ni Representative Nicanor Nick Briones ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated o AGA Party List ang Department of Agriculture sa pagsisiyasa sa nasabat ng mackerel. Malaki ang epekto ng smuggling sa lokal na sektor ng agrikultura at pangisdaan. Naniniwala si Briones na ang kaso ay dapat na mapasailalim sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na mayroong parusang non-bailable lifetime imprisonment at 5 beses na multa sa halaga ng nakumpiskang produkto. Dapat din anyay manguna ang enforcement group ng Economic Sabotage Council tulad ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Coast Guard sa investigasyon. Kinuwestiyon din ni Briones kung bakit Custom Modernization and Tariff Act o CMTA ang ginagamit ng Bureau of Customs sa BOC sa kaso. Anya dapat i-turn over ito ng BOC sa National Bureau of Investigation o Economic Sabotage Council para maparusahan agad ang mga smuggler at hindi dapat pinangungunahan ng BOC ang pagsampa ng kaso. Yan niya katakataka. Tapos pinailan nila ng kaso through CMTA. Alam nila may bagong batas na Economic Sabotage Act. Gusto na naman nilang mukhang meron na naman silang gusto lutuin dyan. Paliwanag ni Briones, malinaw na technical smuggling ang nangyari dahil sa misdeclaration at ang halaga ng mga kalakal ay mahigit 200 milyong piso. Sa bagong batas, non-bailable na ang kaso kung mahigit 10 milyong piso ang halaga ng smuggled goods. Sa CMTA naman, bailable ang mga kasabwat at maaaring i-donate ang mga nakumpiskang produkto. Hindi tulad sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act kung saan dapat i-condemn o sirain ang mga ito. At yung supply na yan na worth 200 million, dapat yan kinukondemn. Ayon sa batas na Economic Sabotage, lahat ng smuggled products na mahuhuli, yan ay i-destroy. Kukondemn. Hindi pwedeng ibigay sa kung kanino, i-donate dahil yan ay smuggled. Nananawagan si Briones kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang kaso at panagutin ang mga sangkot kabilang ang mga consignee, broker at mga tiwaling opisyal sa custom. Naniniwala siya na kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas para mapigilan ang smuggling. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.